Yon. Good morning everyone and welcome back for another video. Wet. Maulan sir ha. Today is Sunday and we have here a 2024. I think this is the 2-week-old Toyota Q 4x2. Yes. Konting walk around tayo sir. And before that, paki-follow kami guys sa ating Facebook at YouTube channel, TRD Parts. Viber, WhatsApp, meron din tayo. Diyan yung number natin sa upper right ng yung mga screen. So this is the facelifted. This is the 2024 na Q variant. So if you notice guys, yung mga previous video natin na Q, hindi pa ganito yung, although may mga nagawa na rin tayo na facelifted na rin, yung mga latest na Q. So yung mga 21, 22, 2023 na Q variant, hindi pa ganito ang mukha. Hindi ganito ang taillight, headlight, yes, pareho lang. Still the same. But the bumper itself, the grille, inadapt na nung 2024 na Q, yung yung LTD na itsura. Kaya nilagay na ngayon at ginagamit na ni Q 2024 yung LTD na bumper. Yes! So ang gagawin natin dito, by the way sir kambal lang para tayo naka TE 37. Size 20 as well. So pareho pati. Even the center cup. Naka-bock race nga lang siya na sa atin, hindi. Yung lug nut niya. So, aside dun sa mugs niya, so far, wala pa siyang rain gutter. So, all stock pa lang to. Maliban sa poging-poging yung PE niya. Anyway, ang gagawin natin dito, install tayo guys ng the most awaiting, haba ng pila natin dito sa door handle. Door handle, glossy. Ayan. So, wag naman po sasaktan. Sorry na po. Alam naman natin ang chrome. Medyo, once again, napaglumaan na. Tanggap natin na nasa top of the line quality o top of the line na feature siya ng mga or bawat sasakyan. Alright? Pero sa mga panahon kasi na to, medyo nauuso naman si glossy black or si chrome black or si chrome, tama, chrome black. So nawawala na sa panahon yung mga uso-usong chrome na matitingkad katulad dito. So nagiging mas nagiging sporty look design ng isang sasakyan, mapa sedan o SUV man yan, once na naka glossy black or even the matte black, okay, wag lang chrome na ganito ang tama. Alright, so baklas tayo guys. By the way, unahin ko na, ang gagawin natin ditong glossy black, ang ginagamit natin is original parts. Yan, hindi ito patong, hindi ito dikit, hindi ito aftermarket. Alright, this is the 100% original na pyesa ginagamit dito. Isang makagandahan dito, makita mo yung button nyo, diba? Ibang iba na. So pwede sa Innova, Hilux and Fortuner as well. So, kakabit din tayo ng DRL module niya. Alright. So, okay, alis guys. Babalik ako. Diyan lang kayo. So, sa pagbaklas, hindi ko napakita tuloy. So, sinisikwat lang to. Walang tornilyo. Yan. Then, nakasocket. Socketed lang yung kanyang tweeter. Then ganito rin to, pinapap-pop lang pataas pati ito, tulad niya pop-pop lang din yan. Then ang tornilyo ng isa, dalawa, tsaka ito natatakpan lang. Over lang yan dito. So gamit natin dito Phillips screw. Yan. 1, 2,
3. Then hatak na to, sidings. Medyo madugo ang magbaklas ng sidings, kaya humihingi tayo ng konting labor para sa installation. Then, tanggalan natin yung sidings, hatak na natin. Then may cover dito, itim. Cover lang yan, walang tornilyong pangtanggal dun sa cover. So makikita mo may flower, diba? Yan yung pinaka-lock. So kailangan natin ng flower. Counterclockwise, pag-loosen. Then after nan, matatanggal na natin itong part na to. Hatak lang yan. Then slide na to. Pag na-loosen na to, yung flower part na yan o yung screw, pwede nyo nakatakin to. Then yung lock nya. Then after this one, pwede nyo na ngayon slide ito. Pwede pa pala natin itong socket nya sa likod. Pwede natin ma-unplug yung socket nya para dun sa smart key. Then pwede na. Yung same procedure lang naman pag i-install na natin yung glossy block. So, lagyan natin ng konting grasa yung mga moving part nya. Ganun din ang procedure. Yung socket na ito, hindi natin lulusot yung socket. Yun. So, hindi pa siya nakalock, not unless ilagay natin to. Yun. Then, tornilyo. Tatighten nyo naman. Flower ulit. But before that, bago natin isil to, kailangan ibalik natin yung socket. Yung socket niya. Yun. Makikita mo maglalak mo. Yun, kapitan natin ito isa. Siguro mga 5 minutes. Most. Minsan 3 minutes, kaya naman. Try natin na. Wala. Yun. As you can see, guys, again, this is a 24Q variant. So naka-engage po ang headlight niya. It means naka-on ang headlight. And since naka-on ang headlight, patay na ngayon yung DRL niya. Patay na. Nakabukas ngayon yung secondary DRL niya, which is yung sa lower part ng bumper. Both side yan, nagbubukas yan. Lalo na pag naka-auto headlight ka, since nasa loob siya ng naka-cover siya. So nadidetect ngayon yung sensor niya yung sa dash niya. Nadidetect niya na madilim yung area. So kaya automatic nagbubukas yung headlight. So pakita natin yung gagawin natin sa kanya. Module, kabitan natin siya ng module. Okay, this is a plug and play. So applicable sa lahat ng V, Q, LTD and GRS Sports 2021 hanggang 2024 model. Hindi po pwede sa G variant ito, sir, ha. So plug and play lang to. So wala tayong problema sa electrical o wiring. So since Q variant to, alam naman natin pag Q variant, equipped na ng 1GD
turbocharged 2.8 liter engine displacement. Alright, syempre since inline 4 pa din naman to, so konting trivia lang, itong engine na to, since this is a Q variant, so 4x2 lang to, pero equipped na siya ng mga pang 4x4 na 1GD na makina. Alright, so ganun nakalakas tong itong Fortuner na to. Compared dun sa atin 4x2 lang din, pero 2.4 lang ang makina natin. Okay, so ang 1GD ginagamit sa High Ace, Super Grandia o any Grandia, Innova, and 4x4 na Hilux. And of course, 4x4 na Fortuner as well. Ganyan kaganda at kagaling. I mean, maganda yung ginawa ni Toyota para sa additional variant ng Fortuner. Before kasi, para ma-enjoy mo ang top of the line engine, which is a 1GD, kailangan mo kumuha ng 4x4 na Fortuner or even the Hilux. Ngayon, meron ng option si Toyota, nagkaroon sa variant niya ng 4x2 lang pero 1GD engine. Alright, so going back to our installation. So tinanggal na natin yung socket sa likod. Yan, ito yung socket, ito yung source, ito yung pinagtanggalan natin na which is likod ng headlight. Okay, so ang sistema niyan, iikot lang natin ito. Hanapin nyo lang yung male and female. Hindi naman kayo magkakamali for sure. Okay, otherwise hindi papasok. Ayan. I-click din yan. Yon. Pag nag-click yan, ibig sabihin nakalock na. Yan na, naka-off yan, di ba? Hindi natin pinatay yung makina. Check natin ngayon. Yun, no? Kapit na natin yung driver side. So, passenger side. So, wag nyo lang intindihin yung secondary DRL nyo. On lang lagi yan. Wala tayong ginalaw dyan. Dito lang, talaga naglagay lang tayo ng harness o DRL module para gumana all the way, all the time ang ating DRL. Kaya nga DRL, di ba? Daily running light. Daytime running light. Alright? Ganda, di ba? Hindi mo agresibo ang dating. So once again guys, this is a 2024 Q variant. Dalawang linggo pa lang. Sorry guys, medyo maulan. So pakita natin muna yung kinabit natin na chrome black or glossy black kung tawagin. Yan. So first impression, lalo na ako medyo hindi man ako ganong kabata, pero hindi talaga ako fan ng chrome. Right? So yung sa atin tinanggal talaga natin. Pinalitan talaga natin ng glossy or chrome black yung Fortuner. So ngayon magko-complement ngayon kung mapapansin nyo yung ating mga kilay. Mapa-V man yan, G, Q, lalo na pagka GRS, LTD, diba? Glossy na yung stock niya. Then glossy pa yung dito, yung part na yan, all the way here. Yan, glossy oh. Diba? Tapos yung part na to medyo glossy pa. Bakit di natin gawing glossy yung door handle? Diba? Sa likod meron din tayo guys yung Weberman, may mga dumating tayong stock. Oh, nakaano na rin pala. This is the rear garnish. Before naka-chrome yan. Okay. So ngayon ito yung mga isa sa mga ginawa o binago ni Toyota for the Fortuner variant na 2024. Aside dun sa na facelift na binago na rin ang rear bumper, binago na rin pala to. So naging glossy na rin pala. So talagang swak na. So si Toyota mismo inaamin niya, tinatanggal niya isa-isa yung chrome part. Okay, so dako tayo dito guys sa front. Yan, pinapatay muna natin kaya sir yung headlight. So parang naka-park light lang yan technically. Pero observe niyo yung mga unit niyo sir. Once na bumukas to,
Yan, itong secondary DRL nyo, automatic yung EDRL ng headlight nyo, mamamatay yan. Pero sa sistema na ginawa natin, since naglagay tayo ng module, never na. Kaya nga, daylight, daytime running light. Bakit kailangan mamatay during daytime? Diba? Kaya so yun ang ginawa natin ngayon, hindi na siya mamamatay. Always on na siya. Try naman natin yung naka-on ang headlight. Try natin yung pa-on. On ang headlight. Diba? Hindi na siya namamatay. Guwapo tapos papatayin lang natin. Sayang naman. Alright, so by the way, ang price pala ng door handle natin is 12,000 set. And para sa DRL module natin, 6,000 set din. Sa DRL module, sir, free installation basta pupunta kayo sa area natin. Okay, kung gusto nyo naman na home service, yes, tumatanggap din naman tayo doon. By schedule lang tayo. And also, meron ding fee para sa service fee. Okay, sa door handle, sir, pagka kinabit natin, may installation fee talaga tayo dyan. Okay, so thank you kay Sir Cheng ng Manila. Yeah, Manila o Quezon City, basta. For trusting us, actually, in order ni Sir to pre-order yan. Matagal na niya nang binayaran yan. Okay, so ngayon lang siya nagkaroon ng chance. Even wala pa yung Fortuner ni Sir, naka-reserve na yung pyesa sa kanya. Okay, so invite nyo kayo guys, just follow us sa ating social media account, TRD Parts sa Facebook page, and TRD Parts sa ating YouTube channel. Yes, meron tayong Viber and WhatsApp. Nandiyan sa upper right ng yung mga screen. 0917-888-1133. Okay, for more info, pwede kayong tumawag guys and message also dun sa ating sa Facebook page. So mga detalye naman sa Visayas, Mindanao, magpapaship o even the Northern Luzon, meron tayong mga tutorial or pwede tayo mag-video call pagka ikakabit nyo at i-install yung ating mga piyesa na pinadala. Alright, so maulan pa rin hanggang ngayon. Nakapayong lang ako guys, So again, this is Mike Ineso of TRD Parts. Don't settle for anything less. Lagi-lagi, Toyota is still the best. Keep safe everyone and bye-bye.